Right, good morning, good afternoon, good evening kung anong oras man to pinapanood yung aking live for tonight. So by the way, this is Brian Trinidad at meron lang tayong pag-uusapan ngayong gabi, especially sa mga hindi pa part ng community at nagsisilip-silip na ng aming community at nagtitingin-tingin na, kumbaga. So, konting usapan lang muna tayo and then syempre gusto ko lang din na before ka mag-enter or before ka mag-join, before ka mag-start is at least meron kang idea on how it works, kung paano siya nagra-run, paano gumagalaw ang sistema or ano ba yung mga principle na meron tayo. Kaya we assume talaga na or magawa namin to ng every Thursday. So meron tayong ganitong topic, may ganitong usapan kasi gusto namin kahit papaano na hindi ka lang basta mag-start kasi gusto mo lang. Dapat magsimula ka is alam mo talaga. Alam mo yun na nagsimula ka ng isang bagay na aware ka, alam mo yun na nagsimula ka ng bagay na medyo mataas, 'di ba? Medyo mataas yung talagang alam mo kahit naman sabihin natin na baguhan ka, kung medyo may idea ka na kagad before mag-start, medyo malaki yung edge mo kaysa sa mga katulad namin noon. Katulad sa akin kasi noon, so konting background lang din sa akin, before ako nag-enter sa mga ganitong klaseng opportunity. So by the way, magandang gabi, and then sa mga naandito, sa mga partner na ng Suprema Travel, naka-enter na dito, you can comment, no, kung sino yung mga future partners mo, kung sa tingin mo naman, need nilang marinig to. Diba yung mga sa tingin mo need nilang marinig to, pwede mo siyang i-mention diyan, pwede mo silang i-mention para nang sa gano'n ma-notify sila and make sure lang na kapag mini-mention mo siya diyan is make sure mo lang na naka-join siya sa community. Okay? So, usapan lang muna to between you and me, no? Kung partner ka na, congratulations. Kung hindi pa partner, soon to be partner and then soon to be congratulate din. Siyempre, 'di ba, advance congratulations, especially sa mga parang gusto mo nang mag-decide, mag-start pero meron pa talagang pumipigil sa'yo. So maganda ang usapan natin ngayong gabi kasi sa mga nagsisimula kailangan 'to. Alam mo 'yun na before ka mag-start, sabi ko nga kanina, before ka mag-start at least mayroon kang knowledge or kumbaga meron kang background kasi hindi katulad sa amin noon na pagkakita namin ng opportunity, sali agad kasi nga may gusto kaming mangyari. 'Di ba katulad sa akin, pagkakita ko ng opportunity noon, join ako kaagad. Talagang ginawan ko kaagad ng paraan. Walang anything na nilinaw ko muna, inalam ko muna pa on how it works, kung paano ba nagraran ang ganitong klaseng negosyo online and then offline. So ngayon dahil gano'n yung nangyari sa akin, oo, good thing lang kasi may mga tamang tao akong nasamahan, may mga maayos na tao akong nakausap din regarding sa negosyong 'to, so na-aware ako. Pero siyempre, dahil gano'n yung nangyari sa akin, nakapag-reflect lang din ako so far na sabi ko, why not gumawa ako ng ganito sa community na hindi ka pa nagjo-join, hindi ka pa nagsa-start, or hindi mo pa ginagawa ito mismo, hindi ka pa part ng Supreme Travel Community, at least aware ka na. 'Di ba sounds good ba yon? So comment naman diyan ng number 2 ko ay number 1 kung sounds good yon. You can comment number 1 ayan sa nandito sa mga nagme-mention. Shoutout sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. So pag-usapan muna natin ano ba yung topic ngayong gabi, no? Ano ba yung o kung anong oras mo man 'to pinapanood kasi pwedeng gabi, pwedeng tanghali, pwedeng umaga. Pwede depende sa 'di ba? Pero ano ba yung topic natin ngayon? Ano ba yung mga traits or characteristic na meron ka dapat before ka mag-start? Kasi katulad sa amin, so by the way, konting background lang kung sino yung kausap mo ngayon, sino yung nagsasalita dito. My name is Brian Trinidad, isa sa mga co-founder ng Supreme at Travel, kung saan ka nakabilang na community, naka-join. So, gusto ko lang sabihin sa iyo na magpasalamat ka sa nag-mention sa iyo, magpasalamat ka sa nagpa-join sa iyo sa community kasi sa panahon ngayon, partner, hindi na lahat kumbaga halos lahat ng napapanood natin sa social media puro na lang entertainment. Alam mo yun na wala ka ng something na mapupulot na talagang wala kang kumbaga meron pero madalang. Alam mo yun na parang more on entertainment, more on tawa-tawa na lang. More on tawa-tawa na lang lahat pero dito bigyan mo yung oras mo, 'no? Bigyan mo yung sarili mo ng oras na matuto naman. Or bigyan mo yung sarili mo na matuto naman kahit papaano na maybe sigurado naman ako aware ka sa sarili mo. Kung sakto na, by the way, gusto kong magbigay ng disclaimer ngayong gabi. Kung ikaw mismo ay hindi mo na kailangan ng pera, this is not for you. Yung live na to, hindi na to para sa'yo.
At kung ikaw mismo ay ayaw mo ng mag-improve yung sarili mo, mas mag-grow ka pa sa sarili mo, hindi para sa'yo 'tong live na 'to. Sasabihin ko na po 'yun. Kasi ang mga nasa live or ang mga makakapanood nito kung ikaw sa tingin mo need mo ng extra income or sa tingin mo another source of income, estudyante ka man, empleyado ka man, tambay ka man, walang walang ano dito, walang discrimination. Okay, ang importante dito, meron kang kagustuhan na mabago yung buhay mo, meron kang kagustuhan na mag-grow ka as ikaw mismo. 'Di ba kasi bawat isa sa atin meron tayong gano'ng kagustuhan. Minsan natatakot lang tayo or natatakot lang tayong subukan umalis sa kumbaga sa nakasanayan kasi nga dahil sa environment. So magpasalamat ka sa nagpa-join sa'yo sa community kasi dito sa community na 'to pag-uusapan natin on how you grow as a person at kung papaano natin mapagtutugma yung kagustuhan mo sa pamamagitan ng Supreme Atrabel Community. Ayan, so shoutout sa mga naandito, sa mga nakakapanood. So ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi kasi importante yon na mayroon ka na kaagad idea bago ka magsimula. Kasi pagka ikaw nagsimula ka kaagad na dahil lang sa na-hype ka, 'di ba? Dahil lang sa sabi sa'yo yayaman ka na dahil sa ganito, ganyan, yayaman ka na without kumbaga without kahit konting knowledge lang before ka mag-enter, before ka maglabas ng capital, 'di ba? Which is ito yung gagawin ko, 'no? Ito yung gagawin ko na kahit papaano before ka man mag-start at least mayroon ka ng idea. So bilang bilang team, bilang community na meron din po kaming standard. Okay? Kaya yun yung pag-usapan natin ngayon. So para maging in ka or maging alam mo yung parang compatible ka sa community ng Supreme Atrabel, 'no? At least meron kang traits or ano ba yung mga traits dapat kumbaga maging ako. Ano yung traits na dapat ako 'to, na ginagawa ko na yung negosyong 'to. Online man yan or offline, ikaw ang bahala. So meron ako dito, no, yung sa tatlong traits, unahin natin ngayon, partner, unahin natin pag-usapan yung learner mindset. Dapat meron ka nun. Bilang nagsisimula, yun kasi yung pinakamagiging puhunan mo aside sa pera. Kasi sasabihin ko na po sa iyo partner, kahit sabihin na natin, kahit sabihin mo sa akin may pang-capital ka na. Yes, may pang-capital ka na, makapag-start ka na, pero alam mo yun na wala ka nito, yung learner mindset, which is yung kagustuhan mong matuto. I'm not guaranteed na magiging maganda yung ugnayan natin. Kumbaga, I'm not guaranteed na magkakaroon ka ng magandang communication dito sa community ng Suprema Travel kasi kumbaga kung kami is mayroon kaming kayang maituro sa iyo. But if you are not willing, no, if hindi ka willing na matuto, hindi ka willing magpaturo, doesn't matter kung ano man yung gusto mong mangyari pero kahit saan naman kahit outside, kahit inside, kahit nasa labas ka, 'di ba? Kung hindi ka willing matuto, hindi para sa ito. Yun ang sasabihin ko na sa'yo kaagad. Kasi kung willing ka naman at willing ka talagang matuto para lang magkaroon ng something adjustment sa buhay natin. Kasi even sa amin, nagsimula lang din po kami ng kagustuhan lang yung naging puhunan aside sa pera. Kasi common talaga pagka dahil negosyo 'to, mamumuhunan ka talaga ng pera. Okay? Dahil negosyo 'to, mamumuhunan ka talaga ng pera pero hindi yun yung pinaka mas prior. Okay? Yun yung pinaka sasabihin ko dito, dapat meron kang learner mindset. Ano ibig sabihin? Yung alam mo yung willing ka talaga tapos gigil kang matuto, no, kahit hindi mo siya alam, aalamin mo. 'Di ba? Hindi namin kailangan dito ng sobrang galing, sa totoo lang. 'No, dito sa community namin hindi namin kailangan ng sobrang galing na mayroon ng kaagad knowledge, mayroon na kaagad kaya na kaagad gawin ng negosyo no matter what. No, hindi po namin kailangan ng gano'n kung hindi rin naman makikipag-coordinate sa'min ng tama at hindi makikipag-ugnayan. Kasi marami hong nagsisimula sa ganitong klaseng negosyo na walang ganitong klaseng attitude, walang ganitong learner attitude mindset. Bakit? Kasi pagka-join nila porket naglabas sila ng puhunan, akala nila ang taong magha-handle sa kanila susunod-sunod sa kanila or magiging utos-utosan nila. Hindi po gano'n 'yun nagwo-work, 'no? Ang negosyo po natin, partnership. Ibig sabihin once na nag-start ka, mayroon ka na kaagad partner, not hindi katulad ng nasa labas. If ever magnenegosyo ka sa labas, partner, na ikaw lang mismo
outside, let's just sabihin natin hindi tayo lalayo, traditional business. If ever mag-traditional business ka, wala kang partner, gano'n. Wala kang partnership team or wala kang team, wala kang kasama, ikaw lang talaga, magta-trying and error ka, susubukan mo lahat, gano'n lahat 'yun. Pero once na meron kang team mismo, meron kang community na which is nauna na, kumbaga nauna nang na-encounter yung possible mong ma-encounter, merong part na magsho-shortcut ka sa trying and error phases. Pero not actually hindi ko sasabihin na hindi ka na magta-trying and error dito. No, yun yung pinaka first characteristic na dapat meron ka, learner mindset, no? Dapat open ka, willing ka, anuman estado mo sa buhay, no? Once na decided ka na mag-start, tanong mo sarili mo, willing ba talaga akong magpaturo? Willing ba akong maturuan? Or willing ba akong kumbaga, willing ba ako sa mga maririnig ko galing sa mga tao na yan na hindi ko naman talaga totally kilala, pero kaya ko ba talagang makinig? Di ba? Ikaw at ikaw pa rin yung makakasagot niyan. Pero ang sasabihin ko, if sa tingin mo naman, meron ka niyan, no, papasok na kasi diyan yung discipline. Ang discipline kasi hindi yan patungkol kung ano yung estado mo sa buhay para makinig ka sa isang tao. No, dito po sa amin, sa community ng Suprematra Bill, anumang estado mo sa buhay, once na meron kang sinabi, meron kang suggestions, papakinggan ho namin yan. So, ganun din po, ganun ka rin dapat sa amin. Dahil community nga ito, partnership, so parang ano lang po ito, parang isang organisasyon na kung saan pagtutulungan ng nagsisimula at yung nasa gitna na at yung nakatapos na. Ganun po siya. Yan yung first characteristic na dapat meron ka once na magsimula ka na dito or sa tingin mo naman capable ka, soon as possible, now soon mapag-uusapan natin yan, ano ba yung mga dapat tandaan, mga ganun, mga dapat tandaan once na makapagsimula ka na. No, this is a startup lang muna na ikaw mismo ang kausap ko dito. Ano ba yung dapat na characteristic na meron ka or traits na meron ka? Ngayon, kapag tinanong mo yung sarili mo, meron ba ako nito? Kapag nasagot mo yung sarili mo ng oo, approve yan. And then pangalawa, no, action over fear. Ito, marami pong natatakot ditong, alam mo yun na, maraming natatakot magsimula sa isang opportunity at napapalagpas yung opportunity na dapat para sa kanila kasi nga mas nauuna yung takot kisa sa actions. Ano po ibig sabihin nun? Before ka mag-start, dapat alam mo na sa sarili mo na meron kang tatag ng loob para daanan 'to, meron kang lakas ng loob para gawin 'to. Kasi kahit sabihin na natin willing kang matuto, kailangan talagang 'pag nag-decide ka, "Gusto kong mag-start, gusto ko ng magsimula." Dapat buo na yung loob mo nun. Dapat willing ka na nun kaagad talagang mag-take actions. Kasi dito sa negosyo natin hindi naman po tayo maglalaro dito once na mag-start ka na, hindi na tayo maglalaro dito. Pag-uusapan na natin, tatrabahuhin na natin kung papaano magkaroon ng improvement yung buhay nating lahat. Learning po ba sa mga nandiyan sa ano natin, sa ating live? So, comment ka naman diyan ng number 2 kung nandiyan ka pa at kung maayos ba yung aking mga nai-she-share ngayong gabi. Ayan. So, action over fear. Kasi bakit diyan papasok yung negosyo po natin, 'no, negosyo po na 'to in our community. No, ang negosyo po kasi na 'to medyo challenging siya kapagka ikaw ay mas napapangunahan ng takot. Pero 'pag sinabi kasing takot, konektado pa rin 'yan kapagka willing ka talagang matuto. So, bottom line always po yang babalik sa number 1 kaninang nai-share ko. Kahit natatakot kang magsimula, no, kahit natatakot kang mag-start, basta ikaw sa tingin mo sa sarili mo na willing ka talagang matuto, willing kang magpaturo, willing kang makinig sa mga magse-share sa'yo, no, sa ganitong klaseng negosyo, then go, 'no. Ang sinasabi ko lang dito, harapin 'yan yung isa sa mga haharapin natin. Okey, 'yan yung isa sa mga susolusyunan natin once na mag-start ka na, once na magsimula ka na. Bakit ba ako nandito, 'no? Bakit ba ako nandito? Kasi binibigay ko 'to sa'yo dahil nandito ako sa community, kung pinapanood mo 'to, binibigyan na kita ng insight, 'no? At least insight na meron ka na kaagad background na ito pala yung kailangan ko kaagad i-practice, hindi pa man ako nagsisimula. Kasi marami dito sa atin na yung takot nila na magsimula, hindi naman dahil sa wala silang pangkapital. Kaya kaya naman gawan ng kapital. Ako dati nung nagsimula ako wala naman akong pangkapital din, eh. Ginawan ko lang din ng paraan. So, yung capital kasi,
ano na lang yan, reflection. Pero ikaw mismo, yung inside na meron ka, naandyan ba yung kagustuhan mo talaga na yung current situation mo ngayon gusto mong lagpasan? Naandyan ba yung kagustuhan mo na kahit na anong mangyari, aalamin ko kahit hindi ko pa alam sa ngayon? Pansinin po natin kahit na mga mga sobrang yayaman na, ku tingnan po natin yung isa sa mga common sa kanila, napaka-eager nilang matuto. So, gano'n din po sa amin, na once nagsisimula tayo dito marami tayong aaralin, yes po. Bakit? Kasi buhay na yung pinag-aaralan natin dito, hindi na lang kung ano man. Na papaano na mabago yung situation nating lahat, 'di ba? Paano mababago kung ano yung meron sa'tin ngayon. Yes, sabi nga, na maging fulfilled ka sa kung ano yung meron ka but never satisfied, 'no? Lahat naman ang sabi nga, lahat naman may chance, eh. Pero nandito lang 'yan papasok sa opportunity na meron ka or sa ginagalawan mo, doon lang po 'yan. And then yung pangatlo, dapat before ka mag-start dito sa negosyong 'to, you have a long game vision, 'no? Dapat meron kang long game vision. Ano yun? Ano yun? Parang bago yan. Long game vision, ibig sabihin once na nagsimula ka dapat decided ka na 'pag sinimulan mo 'to tatapusin mo. Dahil marami na po kami naging business partner hanggang simula lang, 'no, 'no? Marami kami naging business partner hanggang simula kaya nga sabi namin, once na mag-decide ka na mag-start, 'wag na dapat sa thinking mo na meron kang option B. Na once na mag-start ka, intact na dapat yun, 'di ba? Once na mag-start ka, intact na 'to, tatapusin ko 'to kung anong sinimulan ko. Gano'n dapat, may gano'n tayo dapat dapat na mentality once na mag-start ka na dito. Bakit? 'Di ba kasi 'pag tumigil ka wala rin namang problema, pero ito lang sinasabi namin, hindi lang pera yung ipampupuhunan niyo po dito. Oras, effort, sacrifices, 'yan po yung pagdadaanan natin pero lahat 'yan maga-guaranteed namin na sulit 'yan, 'no? Sabay-sabay po nating abutin, sabay-sabay po nating i-achieve yung mga gusto nating mangyari pero bottom line, 'no, ito yung pinakadapat na meron ka. Na yung kumbaga long game vision na dapat may vision ka na pangmatagalan talaga. Once na sinimulan mo 'to, 'wag kang papayag na wala kang patunayan. Dahil kami po mismo, yun din mismo yung sinusundan namin. Ako mismo yun din sinusundan ko palagi. Dahil sinimulan ko na 'to, maraming beses naman ako dumating sa punto na parang gusto ko nang iwan yung opportunity na 'to, but always akong binabalikan ng prinsipyo na kung anong sinimulan mo tapusin mo. Kaya if ever man ikaw nag-iisip-isip ka na, nagpaplano-plano ka na or parang something na konting hesitant na lang yung pumipigil sa'yo, magsisimula ka na, tanungin mo ulit yung sarili mo. Once na sinimulan ko ba 'tong negosyong 'to, tatapusin ko ba? Gano'n lang kasimple yan. Bakit? Kasi kung sisimulan mo 'to tapos hindi mo naman tatapusin, hindi lang po pera yung masasayang sa'yo. Oras, effort, sacrifices. Tama? 'Di ba? Kaya ito yung mga kailangan na traits before ka mag-start sa negosyo na meron tayo or if ever kung decided ka na or meron ka pang may tumatakbo pa diyan sa isip mo, 'no? Dapat you have a learner mindset. Na meron ka dapat kumbaga yung learner mindset is dapat always kang gigil matuto dito once na magsimula ka na. Bakit? Kasi 'pag patuloy kang gigil matuto, patuloy na patuloy ka ring gagawin 'to ang negosyo, gano'n lang kasimple. 'Di ba? Pangalawa, meron kang action over fear. Ibig sabihin yung takot mo siya rin mismo yung fuel mo, 'di ba? Kumbaga ipa-practice din natin, pero don't worry, 'no, kung halimbawa iniisip mo, papaano parang hindi ko kaya ata gawin 'yan, 'di ba? Ano po yung purpose ng mga nauna, 'di ba? 'Yan po yung purpose ng mga nauna. Kaya nga sabi nga namin palagi, ang negosyong 'to once na sinimulan mo hindi mo siya gagawing mag-isa. Yes, ikaw pa rin yung makakapag-build ng resulta mo pero hindi mo siya gagawin mag-isa, bakit may support system. Gano'n po mismo na bakit ko gustong-gusto 'tong industriyang 'to, kasi even though hindi ko pa alam kung paano nagra-run ang negosyo ko, may sumusuporta. May nagtuturo,
'Di ba na, "Ay, wag mong gawin 'yan kasi nagawa na namin 'yan noon, nagkamali kami diyan, ito yung gawin mo." 'Di ba yung tipong liliko ka na sana sa gagawin mong activities, dahil merong tutuwid sa'yo, ngayon yung ngayon kahit papaano yung tinatawag na failure or pagkakamali. Pero sa negosyo po natin 'no, sa negosyo po natin, sa negosyong 'to, normal na magkamali. Dito po namin ino-normalize yung pagkakamali as long as natututo ka. Gano'n naman din, eh, even yung mga bata 'di ba pansin mo yung bata kapagka sabi natin minsan na, "Wag mong sundutin yung ano, yung electric fan." 'Di ba? Sinusundot pa din hanggang sa masugatan or masaktan saka lang titigil. Dahil natuto, nasaktan, eh. 'Di ba? 'Di ba? Nasaktan, eh. Pero dito sa negosyo natin uulitin ko yung tatlong traits na dapat meron ka before ka mag-start sa negosyong 'to or parang nagsisilip-silip ka na. At least you have a learner mindset and then fear over action over fear, and also the last is long game plan. Long game vision dapat. Meron ka dapat long game vision na once na sinimulan mo na siya tatapusin mo, 'no? Once na sinimulan mo na siya tatapusin mo. Kaya once na mag-decide ka na mag-start, makipag-collab sa'min, makipag-work sa'min, makipagtrabaho sa'min, makipag-partnership sa'min, decide, just decide. Kausapin mo yung sarili mo, tanungin mo, "'Pag sinimulan ko ba 'to, tatapusin ko 'to?" Kasi kapag hindi nasagot ng sarili mo 'yan na hindi mo tatapusin, 'wag ka na lang magsimula. I-keep mo na lang yung pampuhunan mo, 'di ba? All goods pa ba yung naandiyan sa live? Comment naman kayo diyan ng number 3 kung magandang topic ba yung ating pinag-usapan ngayon, 'di ba? Gano'n kasi siya. So, for me gano'n ko siya i-elaborate sa'yo kasi yun yung mga bagay na pinractice ko din nung nagsisimula pa lang ako. Kasi sa totoo lang, yes, medyo hindi magiging madali yung negosyong gagawin natin, pero alam mo for me, ang pinaka nakuha ko dito, mas naintindihan ko ano yung purpose ko sa life. Dahil sa negosyong 'to naintindihan ko ano yung purpose ko sa buhay. Bakit ako nabubuhay? Ano yung purpose ko? 'Di ba nga may kantang, "Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang." 'Di ba? Dahil sa negosyong 'to mas lalo ko siyang naintindihan yung gano'ng klaseng kasabihan. Oh, 'di ba? Ayan, so kay Coach Erickson, kay kay Oblin Omarian, hello magandang gabi. Kay Andag Jenica, hello magandang gabi sa iyo. Madam and Sir, ayan kay Miss Irene Villaflores, 'no? Kasi minsan maraming maraming opportunity na puwede kang pumasok at puwede mong simulan. Pero ito kasi yung nakikita kong uniqueness ng Supreme at Travel kasi magkakaroon kami ng agenda katulad ng ginagawa ko ngayon. Binibigyan kita ng idea na hindi ka pa nakakapagsimula, may idea ka na. 'Di ba, para nang sa gano'n, marami kasi nangyayari sa panahon ngayon na dahil nakita nila sobrang ganda ng opportunity, maraming nagkaresulta, maraming yumaman. Yes, maraming yumaman, pero ang tanong, paano ba nila ginawa 'yun? Tama, marami akong kilala na may resulta pero hindi tama yung ginawa. Tama, sino yung mga naka-relate dito? Comment ka diyan ng number 4. Kung ikaw mismo may kilala ka na mayaman pero, hey, sablay-sablay naman yung ginawa sa buhay, 'di ba? Sabi nga na kung gusto mong maging successful or gusto mong magkaroon, tahakin na lang natin yung tamang tamang pamamaraan, 'di ba? So, ako kasi mas fun ako 'no, mas naa-amaze ako sa mga taong, yes, hindi pa man sobrang successful pero sobrang tuwid ng dinadaanan nilang journey, sobrang tuwid ng dinadaanan nilang kumbaga dinadaanan nilang way. Kasi sa pamamagitan nun along the way ginagawa nila yun, nagkakaroon sila ng impact sa tao. 'Di ba? Ano kasi 'to, eh, impression versus impact. Yes, pagka nag-succeed marami kang kaperahan pero hindi naman tama yung ginagawa mo, yes, may mga mai-impress, pero I'm guaranteed to you na walang impact diyan. Tama? 'Di ba? I'm guaranteed to you. Hello Ma'am Rodeline, magandang gabi sa'yo, 'no? So yun yung pinaka-start na for me, yun yung isa sa mga maibibigay ko na hindi ka pa nagsisimula, magkakaroon ka na ng idea dito sa Suprema Travel Community, especially in ourself, 'no, sa atin mismo.
Kasi kahit anong ganda po ng sistema, ito sasabihin ko na po sa inyo, wala pong 100% na opportunity. Mayroon niyang 99.9. 'Di ba? Meron po yang 99.9 or 98%. Wala pong 100%. Bakit? Ang 100% makukumpleto lang 'yun. Ang 1% do'n ikaw mismo. That's why ang Supreme Travel My Vision, be 1% people. Be the 1% people. Bakit? Kasi if ikaw mismo kumbaga magkakaroon ka na kaagad ng alam mo 'yun na magiging pulido kaagad yung pundasyon mo, hindi ka pa nagsisimula, ma-encounter mo man yung struggle sa negosyong 'to, medyo matibay ka, 'di ba? Parang parang may shield ka. Kaya 'yun ang pinaka-purpose ko din bakit ko 'to ginagawa ngayon, kasi gusto ko mismo na ikaw mismo before ka mag-start is meron kang something bala na dala. 'Di ba, meron kang something na expectation na hindi masyadong sobrang taas na expectation, pero nandun lang sa balanse pero nasa tama, 'di ba? At least nasa tama. Kasi hindi na tayo lalayo sa mga opportunity ngayon, sasabihin ko na sa'yo halimbawa, labas ka ng pera tapos after ilang months, 'di ba? After ilang months patutubuin natin 'yan. 'Di ba, makakapag-withdraw ka na sa pera mo. Wala kang gagawin tapos tutubo ka na. 'No, 'yan yung isa isa sa mga senyales na hindi tama yung sistema na 'yan. Bakit? 'Di ba? Hindi tama yung sistema na 'yun. Bakit? Kasi pagka sinabing yung pera mo inilabas tapos wala kang gagawin, tutubo, parang hindi naman po tama yung walang gano'ng opportunity. That's a real talk, na wala pong gano'ng opportunity na lumalabas na wala kang gagawin, kikita ka. Even yung bangko, yes, puwedeng bangko siguro, pero yung kita mo sa bangko per annum, per year, 'di ba? Hello, hello Ma'am Angel. Hello, magandang gabi sa'yo. Ma'am Angel Gabo, ayan, 'di ba? So, so balik balik tayo do'n 'no? So, at least magkaroon ka man lang ng idea on how it works. Kasi let's say sabihin na natin hindi nagkataon lang na nakapasok ka dito sa community, hindi biglaan lang nakapasok ka. Yes, may nag-add sa'yo, pero pasalamatan mo yung nag-add sa'yo dito sa community na 'to kasi meron siyang goal. Meron siyang goal at meron siyang nakikita sa'yo na deserving ka dito sa opportunity na meron kami. Yes, hindi kami ang magpapayaman sa'yo pero pagtutulungan natin, okey? Kumbaga tatrabahuhin natin ng magkakasama, kasi nga sasabihin ko na sa inyo na ang negosyong 'to mayroong support system. Hindi lang kami magsu-support system na once na makipagsuportahan ka sa'min yayaman ka na kaagad, no. Ang susuporta naming maibibigay sa'yo, may matututunan ka dito na hindi mo akalain na matututunan mo dito mismo. May mga gano'n, even ako yun yung pinaka na-realize ko bakit din ako until now na andun sa part na talagang gustong-gusto ko siyang trabahuin, gustong-gusto ko siyang gawin, 'no. Kasi meron akong mga natututunan na hindi ko natutunan noon. At sa life gano'n naman nagwo-work, eh. 'Di ba sa life natin gano'n naman nagwo-work, kaya uulitin ko na if ever nag-iisip ka or nagsisilip ka na dito sa community, at least magkaroon ka ng pagnilayan mo muna na kung magsa-start man ako sa Suprema Travel or mag-start man ako sa ino-offer sa'kin na negosyo ni ganito, ni ganyan, 'di ba? Kumbaga kung ano yung kung sino yung nag-o-offer sa'yo ng opportunity na meron kami, 'no, tanungin mo rin sarili ko, "Kailangan ko ba 'to? Or makakatulong ba sa'kin if ever talagang gawin ko siya?" Ngayon kung makakatulong sa'kin, meron ba akong characteristic or kumbaga meron ba akong personality or character mismo na nabanggit ko, 'di ba? Na andun ba yung part na talagang willing kang magpaturo, willing kang matuto? And then, kahit naman natatakot ka pero alam mo yun, may mga tao kasing gano'n na kahit natatakot minsan nagiging fuel nila yung takot. Ako gano'n na rin po ngayon. 'Pag natatakot ako ginagawa ko ito na yung senyales ko, mas lalo ko siyang gagawin, natatakot ako, eh. And then pangatlo, ito yung pinaka long term talaga. You have a long game vision dapat. Sa tatlo ang pinakaimportante for me, yung pangatlo, yung pangatlo. Dapat once na magsimula ka dito mayroon kang long game plan, long game vision. Kasi this is a long term, 'no, this is a long term activity
na ang tatrabahuhin natin hindi pangarap ng ibang tao, pangarap po natin mismo. Okey, pangarap natin mismo, hindi po pangarap ng ibang tao, 'di ba? Sino po ba dito yung mga ano, sino po ba dito yung mga mga empleyado? You can comment ng number 6 kung isa ka sa mga empleyado or yung number 7 comment ka kung isa kang estudyante. So, isa sa mga maganda sa opportunity na 'to, hindi po namin tinitingnan kung ano background mo at kung ano yung katayuan mo sa buhay, 'no? Tambay ka, may trabaho ka, estudyante ka, ang pinakapuhunan dito hindi lang pera, kagustuhan sa buhay. Kaya sabi nga, mas masarap makipagtrabaho sa mga taong same yung pangarap or same na may pangarap katulad mo, 'di ba? At dito sa Suprema Travel Community ay guaranteed to yun na yung mga makakausap mo dito yung mga taong may pangarap din. 'No? Hindi po natin mapag-uusapan dito yung mga tsismisan sa kabilang barangay. Ayun, number 7, 'di ba? Dito po ang katsismisan mo kung papaano mag-step up sa buhay, papaano sa ganitong edad ko, ito na yung pinakakailangan kong matutunan, 'di ba? 'No? Kung sa tingin mo mas may knowledge ka kaysa sa akin, eh, 'pag nag-join ka turuan mo ko, 'di ba, gano'n. Gano'n lang gano'n lang kasimple, 'no? So yun lang naman yung gusto kong i-share, hoping na nakapagbigay ako ng konting insight, konting awareness at konting learning sa'yo. And then comment ka naman diyan ng number 8 kung learning ba yung inilaan mo. Try to imagine. Sa kokonting oras na puwede mong ilaan, na puwedeng makadagdag ng awareness ng kumbaga makadagdag na may pagnilayan ka sa sarili mo. Kasi minsan, aminin na natin sa hindi, minsan 'pag mag-isa lang tayo do'n tayo kinakausap ng sarili natin. Alam niyo 'yun na minsan 'pag mag-isa ka lang natatanong mo yung sarili mo na, "Hanggang dito na lang ba ako?" 'Di ba? Meron pa bang opportunity na kayang makapagpabago ng buhay ko? Kasi lahat ng tao gustong maging successful, gustong yumaman, pero hindi po kasi lahat ng tao willing dumaan sa proseso, yun po yung totoo. Kaya maraming tao ang nagsasabi na, "Ay hindi ako para diyan, hindi ako para sa negosyo, hindi naman ako marunong magbenta, eh." Ito sasabihin ko po sa inyo, dati rin po ako hindi marunong magbenta, pero dati rin po akong mahiyain. Halos hindi ako makapagsalita noon 'pag kumakausap ako ng tao, halos nanginginig pa ako. Pero ngayon parang hindi naman masyadong halata, 'di ba? Kasi yung mga bagay na yun may proseso, may proseso. Talagang hinarap ko lang yung kagustuhan ko talaga na sa part na 'to, yes, meron akong limitasyon pero hindi ako papayag na manatili 'to. 'Di ba, masyado pa akong bata para magsimula sa negosyo, 'di ba? Gano'n ding isipin. Masyado pa akong bata para mag-start diyan, saka na lang pagka late 30, 40. Ito isipin mo, kung yung kakilala mo nag-start ngayon at the age of ganito, kasi may mga partner ata tayo dito na nasa 18 years old, 19 years old. Imaginin mo kung kilala mo yung 19 years old na yon tapos ginagawa 'tong journey na 'to, after 10 years, ano na kaya ang puwede niyang maging resulta at bago ka pa lang magsisimula. Ito yung pinaka-opportunity for me na nung nakita ko 'tong ganitong klaseng opportunity, talagang nag-decide ako, sabi ko, mahaba pa yung oras ko sa mundo, bata pa ako, pero dahil bata pa ako marami pa akong pagdadaanan. Yes, marami pa nga, pero yung edad ko na 'to, ito yung perfect time na mas mag-trying and error ako. Ito yung pinaka-perfect time na kumbaga mag-gathered pa ako ng impormasyon na magagamit ko at makakadagdag sa pagkatao ko. At ngayon, masyado na akong matanda para magsimula sa negosyo. Imagine niyo po yung may-ari ng KFC, yung pinaka-founder ng KFC, nagsimula po yun 60 years old, naging multimillionaire yun nasa 65. So, wala po sa edad yung usapang kaya pa tawag nito, ano yung usapang gagawin ko ba siya or hindi, 'di ba? So, nasa sa'yo, pero ito lang, once na nandito ka na, 'no, sabi ko nga palagi, silipin mo lang. Check mo lang kung meron kang mapupulot at kung wala, walang problema. Kung may mapupulot ka, and then continuous lang, 'di ba, continuous ka lang sa pagsilip. Every Thursday, kung kakayanin ng schedule, every Thursday magkakaroon ako ng ganitong klaseng live para makausap ko naman yung mga
hindi pa part ng community. Yun lang. So, yung mga hindi pa part ng community, hoping na makasama ka na namin. Makasama ka namin dito kasi ang usapan dito, chismisan din naman, may chismisan tayo pero negosyo. Ano? Ang chismisan dito negosyo. Hindi yung buhay ng ibang buhay ng kapitbahay. 'Di ba? So, ang sarap kaya nun yung kachismisan mo, negosyo yung pinag-uusapan, 'di ba? And if ikaw mismo doon ka din, kung gusto mo rin maging belong sa community na gano'n na yung pinag-uusapan natin, sarili mong buhay, papaano magkaroon ng improvement yung life natin, no? Kausapin mo yung nag-chat sa'yo, ay nag-join sa'yo, nag-mention sa'yo dito, no? Kung gusto mo talagang matutunan papaano nagra-run yung negosyo, pwede ka naming schedulean. No, pwede ka namin schedulean, Coach Erickson, Coach Michelle, kahit sino man yung mga pwede mong lapitan dito. I-message mo lang yung nag-mention sa'yo dito sa live na to. I-message mo yung taong nagpapasok sa'yo sa community. Gusto kong malaman kung anong negosyo meron kayo. At magsiset tayo ng meeting regarding that. Pwedeng ako, pwede rin iba, yung mga makaka-meeting mo, depende sa kung sino yung available. 'Di ba? So yun lang naman yung gusto kong i-share ngayong gabi, hoping na nakapag-share ako ng konting learning, and kita-kits sa next session natin, next na pag-uusapan natin. Kahit bago ka pa lang, no, sinasabi ko na kaagad na welcome to the club. Welcome na kita kaagad kasi nga, kahit baguhan minsan, kailangan mong maramdaman na nagsisilip pa lang ako sa community na to, parang parte na ako. Gusto ko iparamdam sa iyo yun. Na gusto ko iparamdam sa iyo na parte ka na ng community even though hindi ka pa nagde-decide. Kasi kung magde-decide ka, magiging parte ka pa rin. Kung hindi magde-decide, at least kahit papaano nakadagdag ako ng insight kung papaano ka, halimbawa maybe natutunan mo na yung bagay na yun, na-remind ka. 'Di ba? So yun lang naman gusto kong sabihin ngayong gabi, kita-kits sa mga susunod na pag-uusapan natin. Maganda yung mga next na pag-uusapan natin. And then kita-kits sa next session. Bye-bye and God bless. To God be the glory.